Kung nagbebenta ka online ngayon sa Shopee, TikTok, or Lazada, or kahit saan pa yan, I'm sure nararamdaman mo na ang epekto ng war ngayon sa Iran. Sobrang taas ng presyo, lahat ng raw mats nag-i-increase, packaging supplies, labor sa mga tao, at ang masakit pa dyan, humihina ang buying power ng mga customers. At ito ang brutal na katotohanan. Kapag hindi ka handa or wala kang ginawa, mas mararamdaman mo yan sa sales at sa profit mo. Ang nakikita ko ngayon, sobrang daming sellers nagpapanik na. Sobra-sobra nang nagpa-price increase and as a result, lalong nawawalan ng benta. At yung iba, ang sagot nila dito, mas malala pa. Wala silang ginagawa, humihina ang benta at ang pinakamalala pa dyan, lumiliit ang profit. Kaya sa video na to, may tatlong bagay tayong pag-uusapan. Number 1, kung paano mo maproprotektahan ang kita mo amidst the rising fees and prices. Number 2, ituturo ko sa inyo kung saan dapat kayo nagtitipid at kung saan kayo bumobomba ng spending. At number 3, kung paano mo gagamitin ang krisis na to and make it the best opportunity ng e-commerce journey mo. Tulad nung nangyari nung pandemic kung saan sobrang daming nalugi, pero sobrang dami rin na ang laki ng kinita dahil they seized the opportunity. By the way, I'm Richmond Tan, founder of Ecom Accelerator. Sa company namin, we help hundreds of sellers to generate millions of sales every single month. Kaya kung kailangan mo ng tulong, don't hesitate to reach out to me and my team. Anyways, balik tayo sa video na to. Ready ka na ba? Makinig ka ng mabuti sa next 10 minutes ng video na to kasi this will make or break your e-commerce store. Una sa lahat, bago ka pa magtanggal ng tao or mag-increase ng prices, the first thing that you need to do is prevent leakage sa store mo. So ano nga bang ibig kong sabihin sa leakage? These are the silent percentage na kinakain ng platforms, ng mga RTS, and other aspects na hindi mo namamalayan kumakain na sa profit mo. Let me give you an example sa leakage na sinasabi ko. Alam mo ba na for every 1,000 pesos na benta mo, kung may 5% ka lang na return or refund, almost 10% na ng margins mo ang kinakain. Hindi pa kasama dyan yung mga packaging supplies mo, yung labor mo, or sometimes, baka hindi nga binabalik ng customer yung item. So you suffer total loss. Sa panahon ng mga price increase at disruptions dahil sa trade war ngayon, ang mga losses na to, sobrang sakit niyan. Kaya ang unang-unang dapat mong gawin ay i-audit ang return and refund rate mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung mga products mo na may pinakamataas na return refund rate? Bakit nagre-return yung mga customers mo? Or baka naman may mali kang nilagay na description. The goal is for you to identify a pattern para malalaman mo kung ano ang root cause ng complaints ng customers mo. And once nalalaman mo na kung ano ang root cause, doon ka na-action. Halimbawa, kung ang problema ay nasa product description, kailangan mong ayusin agad yan. Kung ang problema naman ay nasa product defect, kailangan mong i-reach out yan sa mga suppliers mo and humingi ka din ng refund. Ito yung mga simpleng bagay na ginagawa namin sa clients namin sa Ecom Accelerator to save them hundreds of thousands every single month. And I call it the leakage audit. Because current moment na to, it's not about how much you earn, pero it's about how much you keep as profit at the end of the day. And let me give you an extra pro tip. Yung return rate mo, dapat naka-monitor yan every single week. Mag-set ka ng target and benchmark. Usually, nasa under 3%. Kung nasa 5% yan, medyo alarming. And if it's higher, you need to do immediate action. At kung hindi mo pa alam ang return refund rate mo, kailangan mong alamin yan right away. Kasi sobrang importante niyan and baka sobrang dami ng pera ang nalulugi mo. If gusto mong makuha ang template na ginagamit namin to track return refunds, I want you to comment RTS and mag-reach out ang team ko and we'll give it to you for free. Okay, ngayong tapos na natin pag-usapan ang leakage, pag-usapan naman natin kung saan at anong bagay ka dapat mag-cut at mag-scale. This is probably the part na inaantay ng sobrang daming sellers. And for you to be able to do this effectively, kailangan mong malaman ang mga numbers mo. I'm not just talking about your sales, but all the metrics in your store na sobrang importante at nagdidikta sa takbo ng store mo. Alam mo ba kung magkano ang exact profit margin mo per item? After accounting for COGS, platform fees, shipping fees, logistics, at marami pang iba. Kasi kung hindi mo alam ang mga numero na to, para kang nagmamaneho ng bulag. Yung mga action mo, hinuhulaan mo lang. And if this person is you, don't worry. Kasi ibibigay ko sa inyo ang framework na ginagamit ko and I call this the 3-column check. So sa column 1, ito yung tinatawag ko na bleeder products. Ito yung mga items na pag kinalculate mo,
halos wala ka ng kinikita. Minsan, negative pa nga yung kinikita mo. At maraming factors kung bakit bleeder product ang isang item mo. Maybe mataas yung ad spend mo. Maybe mataas yung benta ng supplier mo sa'yo. Or maybe, marami ka na talagang competitors na nagbababa ng presyo sa market. At sa panahon ngayon, you cannot afford to have bleeder products. Kasi yan ang uubos ng margin mo. So the first step in using this framework is kailangan ma-identify mo agad kung ano yung mga bleeder products mo para magagawan mo siya ng immediate na action. At ang kailangan mong gawin ay i-reprice ito agad. Dito pa lang nagkakamali na ang sobrang daming sellers. Ina-adjust nila ang presyo ng lahat ng items nila, regardless of profit margin. Pero in reality, ang kailangan mo lang i-adjust ay ang mga bleeder products mo. That way, tataas ang margins mo, pero hindi babagsak ang benta mo. Now, let's talk about column 2. Ito yung mga products na tinatawag natin na steady earners. Sila yung bumebenta kahit di ka masyadong nag-a-ads, hindi sobrang laki ng volume or margin mo sa mga products na to, pero consistently may pumapasok na benta, and that is enough. Sa mga items na to, as much as possible, hindi mo dapat kinagalaw ang mga pricing. I-optimize mo lang kung kaya, but do not change the price. Kasi ang mangyayari, yung mga steady winners mo, matatalo dahil tinaasan mo ang presyo. So, imbes na tumaas ang margin mo at tumaas ang benta mo, bababa ng margin, bababa pa ang benta. And that is a lose-lose. So, ngayon na alam mo na ang framework na to, mas malalaman mo na huwag mong gagalawin ang mga steady earners mo. Which brings us to the third column. At ito yung mga star products mo. Ito yung mga item na sobrang laki ng volume at sobrang laki ng kita mo. And in moments like this, wherein there's conflict and uncertainty, ang kailangan mong gawin dito ay hindi mag-reprice. Instead, what you need to do is to push the gas. Spend more on ads, invest more on marketing, mag-discount ka pa kasi meron kang margin na pwedeng gamitin. So habang yung mga competitors mo nag-i-increase ng price, ikaw nag-decrease ka ng price even though mas liliit ang margin mo for the goal of increasing your volume drastically. The secret to increasing your price is not increasing all your items. It's choosing wisely what to increase, what to maintain, and what to scale. Ngayon na alam mo na ang framework na to, mas equip ka na i-adjust ang presyo mo. By the way, hinanda ko rin ang written format ng framework na to para mas mabilis mong magamit at ma-apply sa store mo. All you need to do is send me a message on Facebook and I'll send it to you again for free. Number 3, which brings us to the third point, which is kailangan mong bumomba when others are retreating. At sa video na to, there's a mindset shift na gusto kong ibigay sa'yo. Kasi based on my experience, karamihan ng sellers tuwing may crisis, nag-hesitate sila. Nag-aantay sila, nagre-reduce sila ng ad spend, at takot silang gumalaw. And at a certain level, naiintindihan ko yun. It makes sense. Be safe when it's scary. Pero let me give you the reality of e-commerce. Alam mo kung anong nangyayari kapag maraming sellers ang umaatras? Mas mababa ang kompetisyon, mas mura ang ads. Ito mismo yung nangyari sa 2020 na pandemic. Yung mga sellers na nag-push, nagdagdag ng items, nag-invest sa content, nag-invest sa marketing, sila yung mga sumabog. Habang yung mga seller na nag-antay ng perfect condition or umayos yung sitwasyon, 4 years sila nag-antay. And after 4 years, malinaw na kung sino yung mga top sellers at yung mga sellers na magsisimula pa lang. So huwag mong isipin or tanungin na mag-i-invest pa ba ako? Ang dapat mong isipin, paano ako mag-i-invest ng mas matalino para mag-grow ko ang store ko? At ito ang sagot, and I'm going to give it to you. You need to focus on low costs and high leverage moves. Ito yung pagbibuild ng affiliate network mo ngayon habang passive ang ibang sellers. Habang pinoproblema nila yung price increase, nakafocus ka sa pagbibuild ng network mo, which will in turn lead to more sales and more profit. You need to focus on creating content, videos, and other materials na makakatulong sa store mo makabenta. Instead of focusing on something na hindi mo makokontrol, use that energy to create something meaningful na makakatulong sa store mo. There are so much things na pwede mong gawin na hindi ka kailangan gumastos. The point is, you need to have the mindset to act and act fast. That way, you can take advantage of the situation and make the most of the opportunity. I hope ma-implement nyo ang mindset na to. Because honestly, this single mindset will change the way your e-commerce sell this 2026. Now, pag-usapan naman natin ang mga practical advice. Maliit yung margins, walang benta, tumataas yung cost, papaano tataas ang profit mo? And the answer, honestly, is so simple. You need to create more stores. Kasi think about it, kung isa lang ang store mo, you only have one chance of selling. Pero if you have 5 stores,
you have 5 more chances to sell to the same customer. Pero alam ko na ang iniisip mo, gagawa ko ng mas maraming stores, edi ang dami kong kailangan gastusin. BIR, yung taong nag-upload, pag-edit ng picture, at sobrang dami pang iba. Pero in reality, kapag nagawa mo na to, marirealize mo na hindi pala ganun kahirap or hindi mo kailangan ng ganun kalaking kapital to create more stores. Actually, one single DTI and BIR set can create up to 8 Shopee stores with no added cost. So kung gusto mong gumawa ng mas maraming store, ang kailangan mo lang ay sipag, tiyaga, at determinasyon. At alam mo ano ang pinakamaganda sa lahat? Halos wala kang platform fees na kailangan bayaran sa mga new orders mo sa new shop mo. At sa panahon ng trade wars and uncertainty, that few extra orders from the new stores that you create can make or break your profit margin. Kaya kung hindi mo alam ang next action mo and you're feeling stuck, this is the perfect first step that you have to take. Which brings us to the last point, but definitely not the least, is that kailangan mong palakihin ang selling avenues mo. Kung sa Shopee ka palang nagbebenta, you need to sell in Lazada, you need to sell in TikTok. Kung meron ka lang 3 platform, you need to create more accounts. Kung marami yung accounts mo, you need to sell on Facebook, Instagram, TikTok, at marami pang ibang platforms. The point that I'm trying to make is sobrang dami pang opportunity kung saan pwede kang bumenta. And most importantly, hindi kailangan ng malaking budget. Kailangan mo lang ng effort, consistency, and tamang positioning. At sa panahon ngayon, the more avenues of sale that you have, the more chances you are to survive, and more importantly, to win. And that is what we Filipinos are known for, resilience. At dyan tayo mamumuhunan sa panahon ngayon. And those are the 5 things that you can do to protect your margin and protect your business and set it up to win. Una, pigilan mo yung leakage. Number 2, alamin mo yung 3-column check and adjust your pricing properly. Number 3, build now while others are retreating. Pang-apat, diversify platforms and create more accounts. And number 5, find more selling avenues. Ang mga trade wars ay hindi pumipigil sa matatalino na sellers. Yung mga top sellers, ginagamit nila yan as launchpad and as a golden opportunity to scale their store. Tandaan mo, sa e-commerce, hindi yung seller na malaki ang benta ang nananalo, but the sellers who are adaptable and quick to make action. And I hope nakatulong ang video na to at magamit mo ang isa sa mga tips na binigay ko to help your business. Pag nagustuhan mo ang video na to, tara pa-subscribe and like at i-comment mo na more para alam ko that I have to create more. That's all for today, and as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.